Sabi rito, Maleta Boys recantation exposes style of Duterte supporters. Sabi yan dito, no? And it was, I think, the Malacanang, which is represented by, syempre, none other than Yusek Clear. So, eto, no? Bakit si Ombudsman Remulla pa rin, no? Yung naniniwala pa rin, eh. Di ba? Bakit ba naniniwala ka pa rin dyan, Ombudsman? Habang yung buong legal na sistema ng bansa, no? Mula sa NBI, DOJ, hanggang sa palasyo, nagkakaisa ng ibasura ang kredibilidad ng 18 Cubeta Boys. Bakit ganun? May isa pa ring taong pilit, no? Kumakapit sa basurang kwento. Putya, napaka-stubborn mo naman. Ombudsman Boying naman yun eh. Alam mo na dapat yan eh. Sa ilalim ng rule of law, no, yung hustisya ay hindi maaring nakabatay sa personal na pananalig o pilit na konklusyon. Pilit na pilit eh. Mamaya, Englishin kita. Under the rule of law, justice cannot be based on personal belief or forced conclusion, mother... Di ba? Eh, wag ganun. Double standard yan eh. Yung pinaggigiit mo, yung paggigiit mo, Ombudsman, double standard ka niyan, lalabas na double standard ka niyan, wag ganyan. May gustong patunayan yan. Eh, eto mga mandirigmano, isipin nyo na may isang tao na nagsumbong sa pulis. Ninakawan daw siya. Tapos, noong bandang huli, ay umamin na nag-imbento lang pala dahil tinakot at binayaran. Ang tamang reaksyon ng isang patas na investigador, syempre, alamin kung sino yung nag-utos. Hindi yung magagalit ka doon sa inaakusahan. Kutya, binawi na eh. Gusto mo po ba? Hindi, paginita natin si Martin. Hindi, bumawi na eh. Bumawi na yung ano eh. Yung 4, hindi! Gusto ko siya paginitan. Inang nauulol na. Ewan ko ba rito kung ano nakain na naman na ano neto ni Ombudsman Boying naman. Ako, it's okay, no? Kasi tinaga mo sa mukha si Marco Beta. Nasaan na yung ano natin? Tinaga mo sa mukha si Marco Beta. Oh, pinarusahan mo yung pagmumukha ni Mike Defensor. Mukhang ipapakulong mo rin si Cayetano. Sana wag mong paligtasin si Chis Escudero. Magagalit kami pagka nakalusot si Joel Villanueva. Di ba? Salamat sa lahat ng yan. Pero putya, Brad naman. Wag ganun. Okay ni. Bumawi ni. We love Uncle Martin, sabi ni Bosil Jan. God damn it naman, oh. Damn it. Putya, okay na. Bumawi ni. Tapos ikaw ayaw mo pa rin bawiin eh. Nagpa-press conference ka pa sa Gedli. Ano gusto mong patunayan? Sunto ka nila! Mapiyok-piyok pa eh. Mas nakakawindang pa eh, no? Yung mga ganyang eksena. Ewan ko ba dito kay Ombudsman Boying? Pampatagal sa usapin yon kasi either may malalim na dahilan o either may malalim siya. Ewan ko ba? Nagsawa na ako doon sa dahilan na ano eh.
Baka pinagbibigyan yung mga DDS. Come on, at the expense of Speaker Martin. Bakit? I don't think so. No? I really wanted to be fair kay Ombudsman Boying because come on, let's admit it. We are all happy, especially the PBBM supporters. We are all happy nung makulong si Marco Beta. 'Di ba, Ma'am Jenny Galviso? Ma'am Jenny Galviso. Dinagdagan ko pa ng Lin. 'Di ba? Happy naman tayo eh. Diba? Kulong si Jinggoy. Kulong si Bong Revilla. Pinalaya rin. May hold departure si Speaker Martin. Finreeze yung asset ni Speaker Martin. All goods. Kung sa tingin niya okay eh. Dahil nabanggit nga daw nung 18 nabanggit din si Chis Escudero. Paano yun? May hold departure si Chis Escudero. Ay, bakit walang freeze asset? Anong nangyari? Wala naman kaming pakialam kung nagbaliktaran yan para sa impeachment. Nanunood lang kami ng impeachment. Kayo nila Nyolo, titirahin na naman kayo ni Boss Mike pag si Uncle Martin ang topic. May tumitira ba sa akin? Siyempre, hindi ako pwedeng tirahin. Siga ako eh. Hindi ako pwedeng tirahin. Nananapak kaya ako. Yung ang buwisit nun, bailable na bailout si Buduts. Bakit ganon? Yun ang masakit. Diba? Yun ang masakit. Ang matira sa puwet. Biglang nakawala. Si Cayetano nga nagla-live eh. Oo. Nako. Ma'am Eloy, shout out. Sa tingin ko si Ma'am Christy Jam MG late. Nandun pa siya sa topic sa kabila. Ma'am Christy Jam MG, si Cayetano, wala na. Patay na. Patay na yung balita sa kanya. Hindi ba mga mandirigma, no? Di ba? Ganyan din yung sitwasyon eh. Sa 18 Maleta Boys kung saan apat sa kanila yung formal nang nagsumite ng affidavit of recantation. Di ba? Anak ng toko. 4 of them have formally submitted an affidavit of recantation, causing their prior story to lose its legal weight. Wala nang timbang. Di ba? When the story against Martin Romualdez and the president was pushed out, it was quickly grabbed and deemed credible despite being full of holes. But now, no, that the truth has surfaced, that it has fabricated lang eh. It is suddenly being claimed that the witness were manipulated. Puta, anong gagawin natin? Ganun pa rin, diretso ka lang. Wala na, ganon. Lumantad ni. Yung katotohanan, gawa-gawa lang daw eh. Di ba? Alam nyo, no? Mga mandirigma, no? If the witness were truly worked on, the right step is to fairly investigate both sides and not close your mind, no? Doon sa sarili mong konklusyon. Putya talagang ito na, hindi, si Martin na. Hindi, si Martin, talaga si Martin.
this is no longer just an opinion. Kasi ayan din eh. Si Attorney Claire Castro na, 'di ba? Openly declared. These statements are garbage. Part of destabilization. 'Di ba? Pinagtibay pa ni NBI Director Matibag na unreliable witness sila na pinangakuan ng hanggang 5 milyon para magsinungaling. Para magsinungaling. Unreliable witnesses. Pero, yan yung gagamitin mong ebidensya. Patay. Gusto makulong si Speaker Martin gamit yung mabantot na ebidensya. Kaya alam nyo, no, para sa akin, if the DOJ already filed perjury and cyber libel cases against them, but Ombudsman Boying Remulla's continued insistence of this garbage evidence, it's no longer a search for justice but a clear display of bias standards. Bias. Capital P-A-O-K-P-O-O-K. Pok-pok. Bias yung standards mo. Ombudsman Boying naman, umayos ka naman ng konti. Kahit mga... At syempre, dyan nagsisimulang bumagsak yung naratibo ni Ombudsman Boying. Di ba? Walang yan. Tayo pa lulukuhin eh, no? So, press 1 muna. Para kumalma. Pucha, ginigigil ako eh. No? Nanggigigil ka eh. Magaling si Yusek Claire as part of this admission. Of course. Magiging senador ba natin yan sa 2028 kung hindi magaling yan? Nang ginagalit niyo ako, napapa-English tuloy ako. Ayan ha. Nag-press 1 na syempre si Boss White Tiger, si Ma'am Philem, si Ate Tiger Eyes. Press 1 na, batihan tayo para tingnan kung buhay pa kayo. Si Boss Sunny Reyes, pinipiga ng gusto, wala ng katas kasi. Oo nga.